Mga dara ko, para sa mga bago pa lang sa Spain or yung may balak tumalon, mag-jump, mag-cross country dito sa Espanya, ito ang 4 na importanteng bagay na kailangan mong gawin paglapag mo dito sa Spain. So, una, tarjeta consular. Dating tinatawag na yellow card. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-fill up at yung link ay ilalagay ko dyan sa comment section para madali nyong makita. So, once na nakapag-register kayo dyan at naka-receive kayo ng confirmation na after 5 days, pwede nyo nang makuha yung card nyo, is dun pa lang kayo advisable na pumunta sa Philippine Embassy, which is nasa Republica Argentina, line 6 sa metro. So, kung hindi kayo masyadong familiar, i-Google Maps nyo na lang para ma-locate nyo yung exact address. At ma-claim nyo yung tarjeta consular nyo. Para saan nga ba ito? So, ito yung magiging identification card mo kung hindi mo dala yung passport mo. If ever matanong ka man ng Spanish government or kahit sang establishment, pwede mo siyang magamit as identification card. And also, for emergencies, madali kang malocate ng Philippine Embassy kasi nga registered ka na as Filipino na nandito sa Spain regardless of your status. So, it doesn't matter if irregular status ka, if ano ka, basta meron kang registration dyan, easy access para sa Philippine Embassy na katunayan, nandito ka sa Espanya. So, pangalawa, empadronamiento. Importante din ito na ma-registered ka kung saang municipality ka nakatira dito sa Espanya. Kailangan din ito para maging proof na nandito ka talaga at magagamit mo sa iyong future process for legalization. So, pareho lang din po ito. Regardless of your status dito sa Spain, makakakuha po kayo ng empadronamiento. At sino po ba ang mag-register nito sa inyo? Yung pong bahay na tinitirhan nyo. Or yung bahay na titirhan nyo, yung bahay na may-ari ng piso na kausap nyo, sila po yung magre-register sa inyo ng empadronamiento. Ang kailangan nyo lang po doon is passport. And syempre, yung kontrata ng may-ari ng bahay kung saan kayo nakatira. Then, pangatlo, bank account. Para sa mga bagong salta na wala pang papeles dito sa Espanya, ang BBVA, bank po, ang pwede nyong puntahan kahit wala kayong papeles para makakuha ng bank account dito sa Spain. So, in other cases, hinahanapan po sila ng empadronamiento bago makapag-open ng bank account sa BBVA. Pero in my case, hindi po tinignan yung empadronamiento ko. So, wala pong kinuha sa akin kung hindi lang passport. Noon, nung panahon na yon. Ewan ko lang ngayon, pero kasi ang sabi, maghihigpit na daw yung BBVA. Pero I'm not sure pa din. Pero try nyo pa rin, di ba? Para makakuha kayo. Syempre, for future bank transaction nyo, magpapadala kayo, mas madali na nasa bahay lang kaysa lumabas ka pa, lalo na pag emergency, di ba? At ang pang-apat, abono transport card. So, ang abono transport card, syempre, paglapag nyo pa lang dito sa Espanya, lalo na pag Madrid, paglabas nyo, metro station na agad yan. So, magagamit nyo talaga agad yung transport card. Paano ka magre-register doon? Kailangan mo ng sita. Kailangan mo ng appointment. So, ilalagay ko rin sa comment section yung link kung saan kayo pwedeng mag-register for appointment. So, doon naman, kahit wala pa kayo dito sa Spain, pwede na kayong mag-register ng appointment nyo. I-exact nyo lang yung date sa date ng flight nyo na nandito na, date ng flight nyo nang dating nyo dito sa Spain. Kasi, doesn't matter yung time naman kung malate kayo or what. Basta yung within that day, makapunta kayo, pwede na po yun. So, meron siya sa Terminal 2 and Terminal 1. Pero tanungin nyo din yung titirhan yung bahay kung ano yung malapit na metro sa kanila para doong office nyo na lang kunin. Like for example, Nuevos Ministerios, sa Sol, merong office sa mga yan. So itanong nyo na lang doon sa titirhan yung piso kung ano yung malapit na office para makakuha ng abono transport card. Kasi nga yun, magagamit nyo pag may load na kayo, nagrecarga na kayo ng, for example, good for 1 month, pwede nyo nang kahit magpaikot-ikot kayo, unlimited na yun, for 1 month at malilibot nyo pa yung Madrid. So, yung link na to is especially for Madrid lang kasi po wala akong link ng Barcelona dahil taga dito ako sa Madrid. So, ayun lang po. Tarjeta consular, empadronamiento,
BBVA Bank. At dagdag ko pala, yung BBVA Bank, makakapag-avail lang din kayo nun pag kumuha kayo ng insurance policy nila, which is yung private insurance. Yung private insurance na yun, lalo na pag kinuha natin yung health, kasi may mga option yan eh. Health, bahay. Siyempre, bakit mo i-insured yung bahay, di ba? I-insured mo na yung self mo. Although na medyo mas mahal siya, nagkakahalaga siya ng something around 53 to 54 euros per month, pero quarterly yung bayad. So, magiging 3 months, 158 euros yung una mong babayaran para makapag-avail ka ng BBVA bank account. So, importante din yun kasi hindi mo naman masabi at wag naman sana, di ba? Nagkasakit ka. Ayun lang papakita mo. As in, ipipresent mo lang talaga siya at wala kang babayaran kahit piso doon sa hospital. Like for me, na-experience ko na siya talaga na hospital ako last May. So, pinakita ko lang yung card ko and then yon tusok ng kung ano-ano at wala akong binayaran kahit piso. So, yun na nga. Tarjeta consular, empadronamiento, BBVA at transport card. Ayan muna yung kailangan nyo asikasuhin pagdating nyo dito. The rest follows na lang naman. So, yun lang.